Dahil sa lalong lumalakas na banta na dala ng China sa buong Asya, ay hindi nakapagtataka na lubos din ang paghahanda ng mga bansa tulad ng Taiwan at Japan, maging ng Pilipinas, sa tila hindi maiiwasang komprontasyon laban sa China sa hinaharap. Dahil sa agresibo nitong mga hakbang, at isa ang Japan sa mga bansang binasag ang kanilang pananahimik ng matagal na panahon at muling nagpapalakas ng kanilang puwersa militar dahil nga sa bantang dala ng China maging ng North Korea. Kaya bukod sa pagtaas ng kanilang military budget na siyang pinakamalaki na nilang budget sa kasaysayan, ay pinapaigting rin ng Japan ang kanilang paglikha ng mga makabago at epektibong armas upang kontrahin ang patuloy na lumalakas at lumalaking militar ng China. At isa nga rito ay ang matagal ng pinag-uusapang railgun na sa wakas ay binalandra na nila bilang warning sa China na ang Japan ay hindi papatalo sa anumang laban. Gaano katindi ang railgun ng Japan at bakit dapat matakot ang China dito? Sa kabilang banda, puspusan din ang paghahanda ng Taiwan para sa kanilang pambatong stratehiya laban sa China upang magdalawang isip ito na sila ay salakayin. Ano ang stratehiyang ito at magiging epektibo kaya ito sa malakas na military power ng China? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Marami na ring lumalabas na haka-haka tungkol sa railgun ng Japan na pantapat nila sa mga makabagong armas ng China pagdating sa kung gaano ito kalakas at kung gaano ito kaepektibo. Alam naman natin na hindi papahuli ang Japan pagdating sa teknolohiya, ngunit pansamantalang nanahimik ang Japan pagdating sa usaping armas pandigma. Dahil sa kanilang pag-iwas na muling mag-arma matapos silang makundina ng mundo sa mga nagawa ng mga sundalong Hapon noong World War II. Subalit tila wala na silang choice ngayon kundi baliin ang pananahimik na ito at ang railgun ay isa lamang sa maraming nilang ilalabas na makabagong armas. Ngunit ano nga ba ang kayang gawin ng armas na ito? Ang China ay armado ngayon ng mga makabagong hypersonic missile na mahirap depensahan ng mga konbensyonal na armas lamang. At upang harapin ang banta ng mga missile na ito na kayang lumampas sa bilis na Mach 5.5 o halos 6,700 kilometers per hour at magbago ng direksyon ng hindi inaasahan, nagmamadali ang Japan sa pagbuo ng isang electromagnetic cannon o tinatawag nilang railgun. Ang sandatang ito na ginawa ng Acquisition Technology and Logistics Agency o ATLA ay gumagamit ng electromagnetic force at kayang maglungsad ng mga metal projectile sa hypersonic speed nang hindi gumagamit ng pampasabog o pulbura at kayang sabayan ang bilis ng mga hypersonic missile ng China na tila imposibleng mapigilan ng ordinaryong air defense system. Ayon sa datos, ang railgun na ito ay kaya magpaputok ng 40 mm na projectile na tumitimbang ng 320 grams sa bilis na Mach 6.5 na mas mabilis pa sa hypersonic missiles ng China gamit ang enerhiyang umaabot sa 5 megajoules. Target ng ATLA na pataasin ang lakas nito sa 20 megajoules sa hinaharap na ibig sabihin ay magiging 4 times pa na mas mabilis ang projectile na kayang pakawalan ng railgun. Kaya't siguradong walang takas dito ang anumang paparating na hypersonic missile. Ang mga projectile ay gawa sa tungsten alloy at may kakayahang mag-adjust ng trajectory habang nasa ere upang tamaan ang mga maneuvering hypersonic missile gaano man ito kabilis. Maaari ring gamitin sa karagatan ang railgun na nakakabit sa mga barko at maaari itong nakalagay sa isang mobile vehicle sa lupa bilang depensa sa mga pasilidad o di kaya ay mga syudad na maaaring maging target ng China. Ang railgun ay may adjustable na lakas depende sa layo at bilis ng target. Bukod dito, maaari itong magpaputok ng sunod-sunod nang hindi nagre-reload, hindi tulad ng isang conventional air defense system upang masigurong tumama sa target. Ngunit hindi lamang ito mabisa bilang anti-missile system dahil kung gaano ito kaepektibo sa mabilis na missiles ay asintado rin ito laban sa mga warplane, drones at maging mga barko sa karagatan. Bagamat matagal ng konsepto sa Japan ang railgun na umusbong pa noong 1920s, ang teknolohiyang kinakailangan upang maperpekto ito ay nanatiling isang hamon hanggang nitong mga nakaraang dekada kung saan mabilis na ang pag-usbong ng teknolohiya. Bagamat limitado lamang ang impormasyong inilabas ng Japan ukol sa pambato nilang armas na ito dahil sa security reasons, kamakailan lamang ay ibinahagi ng Japanese Self-Defense Fleet Command ang mga larawan ng railgun na naka-install sa test ship na GS Asuka
na isang barkong dinisenyo upang mapadali ang operasyon ng naturang armas gamit ang automated system at AI. Sa gitna ng lumalaking banta ng hypersonic missiles, kasabay na sinusuri ng mga militar sa buong mundo ang iba't ibang teknolohiya ng depensa tulad ng laser at directed energy weapons, at sa lahat ng nasubukan base sa mga eksperimento, ang railgun ay itinuturing ng mga defense expert na isa sa pinaka-promising na solusyon. Bagamat nauuna ngayon ang Japan sa pagdevelop ng makabagong railgun technology, aktibo ring gumagawa ang Europa ng sarili nitong bersyon. Isang mini demonstrator na tinatawag na THEMA ang ipinakita sa Euro Naval, isang prestihiyosong eksibisyon ng defense technology sa Europa. Target ng Europa na makumpleto ang isang full-scale model ng railgun sa taong 2028. Ang teknolohiyang ito ay inaasahang magpapaputok ng projectile sa bilis na 7,200 km per hour na posibleng umabot pa ng 14,400 km per hour sa hinaharap. Kung ang Japan ay nakikitang banta ang China at North Korea sa Asia, ang mga bansa sa European Union naman, ang Russia ang nakikita nilang agresor sa panig na ito ng mundo, kaya puspusan din ang kanilang paghahanda. Sa kabila nito, nananatiling hamon ang malaking enerhiya na kinakailangan upang ma-operate ang isang railgun. Gayon din ang sobrang init na nalilikha nito tuwing pinapaputok ng matagal. Ngunit may ilang technical na solusyon na umano dito na pinag-aaralan ng Japanese military. Sinubukan na rin itong i-develop ng US at maging ng China mismo dati, ngunit wala pang balita kung tagumpay ba nila itong nagawa, at maraming eksperto ang nagsasabi na inabandona na ito ng dalawang bansa dahil sa dami ng problema sa development nito. Patunay na nangunguna talaga ang Japan sa pagsusulong sa teknolohiyang ito at tiyak na malaking banta ito sa military supremacy ng China sa Asia. Bukod sa railgun, nagpakitang gilas din ng kanilang bagong missile regimen ang Japan sa isla ng Okinawa. Sa isang base militar doon ay kitang-kita ang napakaraming missile launchers ng 7th Regiment ng Japanese Ground Self-Defense Force. Ikinalat din ang nasabing missile system na nakakabit sa mga berdeng truck sa mga bulubunduking bahagi ng isla, maging sa mga baybayin. Imbis na itago ay kanila itong binalandra, marahil ay upang ipakita ang kanilang kahandaan sa tumitinding presensya ng hukbong pandagat ng China na madalas dumaraan sa mga karagatan malapit sa Japan. Ngunit hindi lamang para sa China ang layo ng naturang pagpapakita ng armas. Ang hakbang na ito ay para din umano sa Estados Unidos, lalo na kay Pangulong Donald Trump. Maaalalang tinuligsa ni Trump ang pagiging dependent ng Japan sa US at sinabing umaasa lamang ang Japan sa mga base militar ng Amerika para sa seguridad nito. Dahil dito ay itinaas na ng Japan ang kanilang military budget ng 2% sa kanilang gross domestic product o aabot sa $287.09 billion bilang patunay na seryoso ang Japan sa banta ng China at North Korea sa rehiyon. Inaasahan sa pagtaas ng kanilang military budget ay paiigtingin pa ng Japan ang pagbili ng armas at mga sasakyang pandigma mula sa Amerika at ang pagdevelop pa ng mga advanced military technology na kanilang napabayaan matapos ang World War II. Nalayuning gawing mas makapangyarihang muli ang militar ng Japan. At dito ay sinasabi ng mga eksperto na tila ito ba ay paggising muli ng natutulog na higante sa Asia. At sa harap ng tumitinding lakas militar ng China at North Korea, layunin ng Japan na i-upgrade ang defense alliance nito sa US sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahang militar nito at unti-unting lumayo sa pacifism na nakapaloob sa kanilang konstitusyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang pacifism ay ang paniniwala na ang gera at kaguluhan ay hindi nararapat upang marisolba ang hindi pagkakaunawaan, lalo na sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang pananaw na ito ay dahan-dahang nagbabago dahil sa banta ng China. Bilang bahagi pa rin ng kanilang modernisasyon, bumibili ang Japan ng mga makabagong armas mula sa Estados Unidos, kabilang ang F-35B stealth fighter at ang Tomahawk cruise missiles. Ang mga kagamitang ito ay magbibigay daan sa Japan na makapagsagawa ng strike sa mga target sa teritoryo ng kalaban. Isang kakayahang muling makakamit ng bansa matapos ang 1945 kung saan naging pinakamalakas na militar ang Japan sa buong Asia. Sa katunayan ay 2 beses tinalo ng Japan ang China sa 2 digmaan noong First Sino-Japanese War mula 1894 hanggang 1895 at ang pangalawang digmaan nila noong 1937 hanggang 1945. Sa katunayan pa nga ay nasakop ng Japan ang ilang bahagi ng China at nakagawa ang mga sundalo ng Japan ng maraming war crimes noon, kaya hanggang ngayon ay malakas pa rin ang Japanese hatred sa mga mamamayan ng China na pamilyar sa kasaysayan ng dalawang bansa. Subalit sa paglipas ng panahon sa pag-usbong ng CCP,
o Chinese Communist Party at sa paglakas ng ekonomiya ng bansa ay siya ring paglakas ng Chinese military samantalang napag-iwanan na ang Japan na bumagal ang pagpapaunlad ng kanilang militar matapos ang World War II. Kaya panahon na umano ayon sa mga eksperto na ibalik ang lakas ng imperyo ng Japan. Bukod sa pagbili ng mga armas, pinapalakas din ng Japan ang lokal na industriya ng paggawa ng mga armas at hinikayat ang mga malalaking kumpanya nila tulad ng mga kilalang car manufacturer na mag-invest sa defense industry. At ilan sa mga tumugon dito ay ang Mitsubishi at Kawasaki Heavy Industries na gumagawa na rin ng mga destroyer ship, fighter planes at helicopters para sa Japanese military. Sa isang trade show malapit sa Tokyo nitong nakaraang buwan, ipinakita ng mga nasabing kumpanya ang mga bagong teknolohiya nilang na-develop tulad ng hypersonic missiles, laser system na pangontra sa drones at jet fighters na bubuuin kasama ng UK at Italy. Nagpapakita rin ng Japan ng mas matibay na pagtutulungan kasama ang Estados Unidos. Sa isang pagbisita ni Defense Secretary Pete Hegseth sa Tokyo, pinuri niya ang plano ng Japan na lumikha ng bagong war-fighting headquarters kung saan magtutulungan ng mga opisyal ng militar ng dalawang bansa sa pamamagitan ng intelligence at strategy. Samantala, binatikos ng China ang muling pag-aarmas ng Japan at ang pagbili ng Japan ng mga kagamitang pandigma bilang pagbabalik umano sa panahon ng militarismo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Patunay lamang na nababahala rin ang China sa muling pag-usbong ng Japanese military bilang karibal nila sa Asia. At habang pinapalawak ng China at North Korea ang kanilang nuclear arsenal, nananawagan ang mga mambabatas ng Japan sa US na patatagin ang presensyang militar nito sa rehiyon. May mga panukala ring mag-deploy na ang US ng tactical nuclear weapons upang maiwasan ang potensyal na banta mula sa mga bansang ito. Bukod sa Estados Unidos, pinalalakas ng Japan ang relasyon nito sa iba pang mga bansa. Kasama rito ang pakikipagtulungan sa UK at Italy para sa paggawa ng jet fighters. Gayon din ang pagbebenta ng advanced frigates sa Australia. Kamakailan, sumali rin ang Japan sa isang multinational military exercise sa Pilipinas at sa South Korea bilang patunay na handa itong makipag-alyansa sa mga bansa sa Asia upang pumalag sa China. Bagamat nananatiling nakaasa ang Japan sa alyansa nito sa Estados Unidos, pinaplano rin ito ang Plan B, ang posibilidad ng paggamit ng malaking stockpile nila ng plutonium mula sa kanilang nuclear power industry para bumuo ng sarili nitong nuclear arsenal kung sakaling umatras ang Amerika mula sa rehiyon. Sa kasalukuyan ay nanatili pa ring matibay ang presensya ng militar ng Estados Unidos sa 120 na lokasyon sa Japan at sa Okinawa ay matatagpuan ang pinakamalaking US Navy base sa rehiyon. Ang Okinawa ay tahanan ng karamihan sa 50,000 na tropang Amerikano na nakabase sa Japan na simbolo ng patuloy na alyansa ng dalawang bansa. Sa kabilang banda, nagmamadali na talaga ang Taiwan sa pagpapalakas ng depensa nila bilang paghahanda sa posibleng pagsalakay ng China sa taong 2027. Inilatag ng pamahalaan ang mga plano sa ilalim ng Porcupine Strategy upang pigilan at pabagalin ang anumang pagsalakay ng mas malakas na hukbo ng China. Gayunpaman, maraming eksperto ang nagdududa kung sapat ang 2 taon para makamit ng Taiwan ang kahandaan laban sa mas malakas na at modernong puwersa ng China. Sa halip na tradisyonal na depensa, tinututukan ngayon ng bansa ang pagpapalakas ng tinatawag na asymmetric defenses. Layunin nito na gawing mas mahirap para sa China ang pagsalakay at kung sakali ay magdulot ng malaking pinsala na maaaring magpabagal at magpahirap sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga estratehiya ng Taiwan ay ang pagtatayo ng mga defense facility sa baybayin bilang depensa laban sa amphibious assault ng China. Bahagi rin dito ay ang pagdagdag ng mga modernong armas at pagsasanay sa hukbo na gagamit ng mga ito. Kaya tad-tad na sa anti-aircraft at anti-ship missiles ang mga dalampasigan ng Taiwan, gayon din ang mga mountainous area ng bansa. Alam ng Taiwan na hindi magiging madali para sa China ang isang malawakang landing operation mula sa dagat dahil sa mabato nilang mga baybayin at matatarik na mga bangin. Kaya dinoble nila ang depensa sa mga bilang na lugar na maaaring gawing daungan ng invading forces ng China. Ang Navy ng Taiwan ay nagtatayo ng isang coastal command na nakatuon sa pagsalag sa mga pag-atake mula sa dagat. Bahagi ng mas malawak na Porcupine Strategy. Ayon kay Defense Minister Wellington Koo, ang layunin ng stratehiyang ito ay gawing mahirap, matagal at makapaminsala ang anumang pagtatangkang pagsalakay ng China. Sa pamamagitan ng solidong depensang ito, mapagtanto ng China na ang anumang pagsalakay sa Taiwan ay hindi lamang ganong kadali at magdudulot ng malaking pinsala o di kaya ay magiging walang saysay. Ayon pa kay Koo sa isang blueprint na inilabas noong Marso,
Malaki rin ang naging impluensya sa estratehiya ng Taiwan ang nangyari sa Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia. Dahil naging epektibo laban sa malaking puwersa ng Russia ang mga drone ng Ukraine, balak ng Taiwan na bumili ng mahigit 3,200 drones mula sa mga lokal at international manufacturer sa susunod na 5 taon. At tulad ng ginawa ng Ukraine, ay pinapaigting rin nila ang kanilang sariling produksyon. Itinatag din ng Taiwanese military ang isang akademya para sanayin ang mga sundalo sa paggamit ng mga drone. Ang mga drone na ito ay siyang sasalubong sa paparating na puwersa ng China, mapadagat man o sa himpapawid. Ngunit may hamon din sa bagong estratehiyang ito. Ayon kay Cheng Min-chi, Deputy Foreign Minister, kailangang dagdagan pa ang stockpile ng mga anti-ship at anti-defense missile ng bansa dahil maaring mahirapan ito sa resupply kung papalibutan ng China ang Taiwan. Sa kabila ng mga plano, nahaharap din ang pamahalaan ng Taiwan sa oposisyon mula sa ilang politiko na mas pabor sa mas maayos na relasyon sa China. Bagamat sinabi ni Pangulong Lai Ching-te noong Marso na itataas niya ang military spending sa 3% ng gross domestic product ngayong taon, patuloy ang pagtutol mula sa ibang miyembro ng oposisyon. Sinabi ni Alessio Patalano, isang professor ng War and Strategy sa King's College London, na ang kahandaan ng militar ng Taiwan ay nakadepende rin sa suporta ng mga mamamayan at mga lider ng bansa. Kaya puspusa na din ang pagtitraining ng Taiwan sa kanilang mga mamamayan sa kahandaan sa gera. Naisip rin nila ang kakaibang estratehiya na gamitin ang libu-libong sangay ng 7-Eleven sa bansa bilang emergency points at may-utilize ito sa pamamagitan ng distribusyon ng armas, pagkain at sentro ng komunikasyon. Habang mabilis ang pagpapaigting sa depensa ng Taiwan, nananatili at malaking tanong kung sapat na nga ba ang hakbang na ito para pigilan ang isang potensyal na pagsalakay ng China sa hinaharap. Ayon sa mga eksperto, alam ng Taiwan na kapag binuhos ng China ang kahit kalahati man lang ng puwersa nito, ay mahirapan talaga sila itong pigilan. Subalit ang pinakalayunin ng Porcupine Strategy ay upang gawing mahirap, matagal at frustrating para sa China na tuluyang masakop ang bansa at sisiguraduhin ng Taiwan na marami ring casualties sa panig ng China. Bukod pa sa pabagalin ang pag-usad nito para magkaroon pa ng sapat na panahon na dumating ang tulong mula sa mga kaalyado nila tulad ng Estados Unidos at maging ibang bansa sa Europa. Kaya sana lamang na ang mga paghahandang ito ng Japan at Taiwan ay magdulot ng pag-aalinlangan sa China na manggulo o di kaya tuluyang manakop. Dahil sa hirap na nga ng buhay ay hindi na natin kailangan pa ng malakihang gera sa bahaging ito ng mundo na tsak ay madadamay din ang Pilipinas na lalo lamang magpapalugmok sa masalimuot ng ang buhay ng karamihan ng ating mga kababayan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.